Ang salitang herb ay nagmula sa salitang Latin na herba at sa tantiya ng World Health Organization, 80% ng tao sa mundo ay sumasalalay sa mga halamang gamot sa ilang aspeto ng kanilang pangangailangang pangkalusugan. Lumalabas din sa mga pag-aaral na umaabot sa 21,000 ang mga halamang gamot sa buong mundo. Ang paggamit ng mga halamang gamot ay kasabay na ng pagkakaroon ng tao. Napatunayan ito sa mga nahukay na manuskripto sa Ehipto, India at sa maraming panig ng mundo. Dito sa aking garden ay nagtatanim ako ng iba't ibang uri ng herbs bilang natural na pampalasa sa mga pagkain, alternatibong tsaa at lunas sa mga simpleng karamdaman. Ano pa man, mahalaga ang pagsangguni sa mga doktor o eksperto dahil sila ang unang magsasabi ng totoong lagay ng ating katawan. Narito ang 35 halamang gamot na mainam na itanim sa inyong garden. Ang lemon balm ay nanggaling sa pamilya ng mint. Native ito sa mga bansa sa Europa, Kanlurang Asia at sa hilagang bahagi ng Africa. Ito ay natural na paracetamol. Pinapawi ang sakit sa ulo, nare-relax ang ating mga kalamnam at maaaring maging lunas sa pananakit ng ngipin. Nakakatulong din ito para sa mga kababaihan upang maibsan ang pananakit ng puson, bunga ng buwanang dalaw. Mainam din ito para sa mga nakakaranas ng insomnia at iba pang problema sa pagtulog. Ang mga dahon ay maaaring gawing tsaa o isama sa iyong salad recipes. Ang tarragon ay kabilang sa pamilya ng sunflower. Kilala ito bilang pampalasa sa mga pagkain, sangkap sa paggawa ng pabango at medisina. Nakakatulong ito sa pagpapababa ng blood sugar para sa mga diabetic. Bukod dito ay itinuturing din itong natural na sleeping pills at nakakatulong sa magandang lagay ng ating puso. Mataas din ang antibacterial properties nito at may mga kumpanya ang gumagamit nito bilang preservative sa kanilang produkto. Ang mga dahon ng tarragon ay maaaring gawing tsaa o isama sa iyong salad recipes. Ang goto kola ay naging parte na ng tradisyonal na medisina ng China, Indonesia at Ayurvedic. Ayon sa mga pag-aaral, ito ay may kakayahan sa pagpapatalas ng ating memorya, napapabuti ang kondisyon ng ating balat at nakakatulong sa mabuting lagay ng ating atay at kidney. Noong 2012 ay may isinagawang pag-aaral na ang goto kola ay maaaring makatulong na lunas sa sakit na Alzheimer. Nakakatulong din sa mga nakakaranas ng stress at insomnia. Ang mga dahon ng goto kola ay maaaring gawing tsaa o salad. Ang leeks ay nanggaling sa pamilya ng bawang, sibuyas at chive. Ito ay mayaman sa antioxidants. Nilalabanan ang pagkasira ng ating cells na nagiging sanhi ng sakit na diabetes, kanser at sakit sa puso. Nakakatulong din ito sa pagbabawas ng timbang. Base sa mga pag-aaral, ito ay may katangiang maaaring labanan ang sakit na kanser. Nakakatulong din sa pagpapababa ng blood sugar, napapabuti rin ito ang magandang kalusugan ng ating utak at maaaring mabawasan ang mga sakit bunga ng katandaan. Napipigilan din ito ang ilang uri ng impeksyon, virus at bakterya. Ang mga dahon ng leeks ay maaaring isama sa mga lutuin o gawing tsaa. Ang stevia ay nagmula sa mga bansang Brazil at Paraguay. Simula pa noong 16 na siglo ay ginagamit na ito bilang natural na pampatamis sa mga pagkain at inumin. Ang mga dahon ng stevia ay 300 beses na mas matamis kumpara sa asukal. At sa mga may sakit na diabetes, hindi ito nagkakaroon ng epekto sa blood glucose at insulin. Kaya itinuturing itong ligtas bilang pamalit sa asukal. Nakakatulong din ito sa pagpapababa ng timbang para sa mga nagda-diet. Noong 2003 ay nagkaroon ng pag-aaral patungkol sa stevia. Kinakitaan nito ng maraming sterols at antioxidants at maaaring mabawasan ang panganib ng pagkakaroon ng pancreatic cancer. Nakakatulong din ito sa pagpapababa ng blood pressure. Ang mga dahon ng stevia ay maaaring gawing tsaa o alternatibong pampatamis sa mga pagkain at inumin. Ang spearmint ay nagmula sa mga bansa sa Europa at Asia at ngayon kilala at itinatanim sa halos lahat ng panig ng mundo. Hindi na bago sa atin ang amoy at lasa ng spearmint dahil ginagamit na ito ng mga kumpanya sa mga produkto kagaya ng toothpaste, mouthwash, candy at marami pang iba.
Ito ay may mataas na antioxidants at nakakatulong na mabawasan ang ating stress dahil nare-relax nito ang ating mga kalamnan. Nakakatulong din sa pagpapababa ng blood sugar at blood pressure. Nakakatulong din ito sa pagpapatalas ng ating memorya at bukod dito ang spearmint ay may mataas na antibacterial properties na nakakatulong na mawala ang hindi kanais-nais na amoy ng ating bibig. Sa regular na pagkonsumo nito ay maaaring maging lunas sa sakit na rayuma. Ang mga dahon nito ay maaaring gawing tsaa o isama sa ating salad. Sa ibang bansa, ang buto ng halamang ito ang tinatawag na coriander at ang mga dahon ang tinatawag na cilantro. Ano pa man, ang coriander ay isang popular na herb na may maraming gamit sa pagluluto at ang mga benepisyong pangkalusugan nito. Ito ay may mataas na antioxidants at nakakatulong din sa pagpapababa ng blood sugar. Napapabuti rin ito ang magandang lagay ng ating balat. Ang mga dahon ng coriander ay nakakatulong sa mga mababaw na gasgas, dermatitis, skin rashes at iba pa. May medicinal compound din ito na may kakayahang labanan ang mga bakterya kagaya ng salmonella na pangunahing sanhi ng food poisoning. Bukod dito ay napapabuti rin ang lagay ng ating puso at utak. Ang mga dahon ng coriander ay maaaring gawing tsaa, isama sa ating salad recipes at pampalasa sa mga pagkain. Ang snake jasmine ay nagmula sa bansang India at tradisyonal na ginagamit ito bilang lunas sa kagat ng ahas. Karaniwan din itong ginagamit bilang lunas sa mga sakit sa balat kagaya ng psoriasis, eczema, ringworm, herpes, dandruff at iba pa. Napatunayan din na ito ay nakakatulong sa mga may sakit na demensya, Parkinson's at Alzheimer's disease. May kakayahan din ito sa pagpapababa ng blood sugar level para sa mga diabetic. Sa mga may sakit sa balat, ang mga dahon nito ay ipinantatapal sa mga apektadong bahagi. Ang dahon ay maaaring gawing tsaa. Ang Jamaican oregano ay nagmula sa mga isla sa Caribbean maging sa Hilaga at Timog Amerika. Ito ay karaniwang ginagamit na pampalasa sa mga lutuin bilang bahagi ng Mexican at Caribbean cuisines. Itinuturing din itong natural na listerine dahil sa mataas na antibacterial properties. Madalas din itong ginagamit na pang-marinate sa isda at karne dahil sa matapang na amoy at lasa. At ang mga dahon ay maaaring ihalo sa sabaw, sopas at salad. Mainam din itong gawing tsaa. Ang lavender ay nagmula sa mga bansa sa Hilagang Afrika at sa mga bunduking rehiyon ng Mediterranean. Kadalasan, ang langis nito ay ginagamit bilang sangkap sa pabango, sabon at mga pampaganda. Bukod dito, ang langis ay ginagamit ding lunas sa pagkalagas ng buhok, fungal infection, sugat at kagat ng mga insekto. May ilang pag-aaral na ang paggamit nito bilang tsaa ay maaaring maibsan ang pagkahilo, pagsusuka at mga ibang karamdaman sa tiyan. Nakakatulong din ito sa pananakit ng ulo at ngipin. Ang Gainura procumbens ay karaniwang matatagpuan sa mga tropikal na bansa sa Asia. Tradisyonal itong ginagamit ng maraming bansa at sibilisasyon bilang lunas sa mga karamdaman sa kidney, rayuma, diabetes, constipation at hypertension. Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng tsaa nito 2 beses sa isang araw ay maaaring mapigilan ang stroke at ang regular na pagkain ng mga dahon ay nakakatulong sa pagpapababa ng blood sugar level. Ang mga dahon nito ay lasang bayabas at maaaring gawing salad. Ang cytostatic na matatagpuan sa mga dahon ng Gainura ay maaaring makapag-antala sa pagtubo ng cancer cell sa katawan. Ang mga ugat nito ay nakakatulong sa mabilis na paghilom ng sugat at sunog sa balat. Ang mga ito ay ilan lamang sa napakaraming benepisyong pangkalusugan ng Gainura procumbens. Ang dollarweed ay 3,000 taon nang ginagamit bilang lunas sa iba't ibang uri ng karamdaman. Ito ay matatagpuan sa halos lahat ng panig ng mundo. Ito ay may kaugnayan sa celery at may pagkakahawig din sa lasa. Ang mga murang dahon ay karaniwang ginagawang salad, tsaa at iba pang inumin. O kaya naman ay i-stir fry, isama sa sopas at sabaw.
Noong 2008 ay lumabas sa mga pag-aaral na ang dollarweed ay may antibacterial, antiviral at anti-inflammatory properties. Siksik din ito sa B1, B2, B3 at B6 at may taglay din na calcium, magnesium, sodium, manganese at zinc. Kilala din ang dollarweed bilang alternatibong lunas sa sakit na arthritis at napipigilan din ito ang mabilis na pagtanda ng ating katawan. Pinoproteksyonan din ito ang ating immune system laban sa mga toxins at nakakapagpababa ng blood pressure, sakit sa puso at maging sa UTI. Bukod dito ay mataas din ang antibiotic properties nito at nakakatulong sa mabilis na paghilom ng sugat. Abangan ang susunod na bahagi ng ating paksa patungkol sa mga halamang gamot na mainam kung tayo ay may tanim nito sa garden. Ito po si Kuya Don at maraming salamat sa iyong panonood.